Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kabirador, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, dito naman po tayo kay Tokis Birador, no? Ito po yung second channel ni Simply Tokis Vlog. Kayo lang pong magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa, no? Parang kasing init ng aking kape from Jack in the Box. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga yung members ng House of Representatives, mga congressman, mga kababayan, dalawang congressman magkahiwalay ang kanilang pinag-uusapan. Yung isa diyan, nagbigay ng kanyang pahayag tungkol kay Yot Man na may 51 billion na meron pong alagang daga sa katawan, na sinabihan nila na, well, ganyan talaga. Itong congressman na ito na nagsabi kay Yot Man na karapatan niya naman yan. Pero, ayun, pero may but. Oo. At yung isa naman, kinastigo ang sariling institusyon. Kasama na po si Senator Bato de la Rosa. Oo. Kumbaga, itong congressman na ito, nagtataka siya bakit walang ganito. Bakit kami exempted? Kumbaga, tinatanong niya, kini-question niya yung sariling institusyon na siya po ay kabilang at binabatikos niya rin si Senator Bato. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. Nandito lang po tayo sa parking lot ng Target. Meron po tayong binili dyan sa Jack in the Box. Bumili ng pang-almusal na hash brown and coffee lang. Okay, so unahin natin mga kababayan itong isang congressman na member po ito ng, ano ba tong member siya? Yung Bicol Party List din to Hindi ako Bicol ito no? Si Representative Terry Ridon. Ito po dati yung chairman ng Impracom na dinisban na. Pero siya po ay nagbigay ng pahayag tungkol sa pagsipot ni Pulong, yung tinurn down niya yung invitation ng ICI para siya po ay tanungin dito po sa mga katanungan tungkol sa kanyang mga flood control projects, no? Nabatikos ng husto itong si Yot Man kasi akala natin matapang. Akala natin kayang harapin lahat. Yung pala, nagtatago sa saya ng co-equal branch of government kami. Alam ko, hindi naman siya ang gumawa ng statement niya yan Pinasulat niya lang yan sa mga abogado niya. Ngayon, sabi ni Terry Ridon, oo, tama naman. Hindi naman pwedeng i-compel ng ICI ang mga mambabatas. Depende na yan sa mambabatas kung a-attend sila, kung re-respetuhin nila. Oo, lahat po ng naimbitahan ng ICI na mga members ng Congress ay nirespeto sila. Meaning, nagbibigay respeto sila. Humarap sila. Sinagot nila kung ano man yung katanungan doon ng mga taga-ICI. Hinarap nila ng matapang, whether babae o lalaki man ang pinatawag. Pero itong si Pulong nakakaiba talaga kasi nga sila ay manini na ka lang kayo, duktungan nyo na lang yun. Sila ay do 30 or do wag. Okay? Mamili kayo. Ano si Pulong Duterte dyan? Ano si Yot Man na may 51 million o 51 billion flood control budget? Okay? Sabi ni Terry Ridon, oo, they cannot compel congressman. Tama naman. Pero out of delicadeza, out of principle, no? Patunayan mo that you're running away with your accountability kasi dapat mong linisin ang pangalan mo. Ngayon, sabi ni Ridon, inimbitahan ka, hindi ka pumunta. Paano mo mai-air yung side mo? Para malaman talaga ng sambayan ng Pilipino, we settle this once and for all, saan napunta yung budget mo sa flood control. Totoo ba ito na merong ganong misuse of funds? Totoo ba ito na substandard ito? Totoo ba ito na ghost project ito sa yung kinasasakupan? Ganun po Pero you miss your opportunity to air your side of story. So, ang tatanggapin na lang ng tao na ganun ka. May 51 billion ka na questionable saan napunta. Lalo na yung penile ni
Antonio Tinio ng Axe Teachers Party List. Hindi natin malalaman yung katotohanan saan talaga napunta yung 51 billion. Ang lagi mo lang sinasabi, malinis ako. Wala akong anomalya. Paano mo nga papatunayan eh? Bibig mo lang yan eh. Labasan mo kami ng ebidensya para this settles one and for all. Na kung malinis ka, edi malinis ka. Mapapahiya yung mga nag-aakusa sa'yo. Diba? Na nakupit mo yung 51 billion. Diba? Eh hindi. You lost your opportunity. Tama si Ridon. You lost your chance. At mailalagay din sa record na ikaw lang ang natatanging congressman o mambabatas na hindi sumipot sa lahat ng pinatawag. Ikaw lang ang ikaw yung exempted. Bakit? Edu ka eh. DU. DU ka eh. DUWAG. Ayun. Ano tawag doon? Kayo na po ang magbanggit, mga kababayan. Kaya si Ridon sabi niya, tama naman. You cannot compel. But you lost your chance to air your side of the story, and you're the only one na tatangi na mambabatas na hindi nagpaunlak. No? Sa kayabangan mo, no? Nung habang wala pa yung investigasyon, ang yabang-yabang mo. Pero nung naimbitahan ka na, oy, biglang lumabas yung daga mo sa dibdib mo. 'Di ba? Sabi nga ni Tinio, bakit ka dinaga? Now, pasok naman tayo mga kababayan dito sa isa ring representante. Ito, malakas kumastigo to sa administrasyong Marcos. Pero ngayon, ang kinakastigo niya, kapwa niya institusyon na kung nasaan siya nagtatrabaho, at si Senator Bato de la Rosa. Itong si Bato de la Rosa na TNT, no? Isa rin tong maisog pero yung pala duwag-duwag. Nagtatago na po. Talagang umamin na siya kay Lacson na, Sir, i-break ko na lang yung record mo sa pagtatago. Diba? Talagang nagpaano na siya, hindi na siya magpapakita. Dapat i-expel na yan. We are just wasting our taxpayers' money. Hindi na po lalabas yan. Magbabakasyon na yan. Nowhere to be found na si Bato. Okay? So sabi lang nitong isang mambabatas na ito na isa na namang party list. Itong mga party list talagang maiingay, no? Itong si Kamanggagawa Representative Party List na si San Pedro, ano pangalan ito? San Pedro ba yun, no? Basta ganun ang pangalan niya, no? Sinasabi niya, binabatikos niya yung no work, no pay policy. Hindi sakop ang mga mambabatas, mga kababayan. Totoo naman. Inamin ni Gatchal yan. Inamin din ni Soto na hindi sila kabilang, silang mga legislators, yung kapwa Senado at House of Representatives, hindi po sila sakop ng no work, no pay policy. Ang sakop lang po niyan ay yung mga nagtatrabaho, yung mga staff nila, mga nagtatrabaho sa Senado. Pero yung mga mismong mga senator at mga congressman, hindi po sila sakop niyan. Kaya hayahay po, napaka-powerful ng mga senador at congressman. Biruin ninyo, sabi nga ni San Pedro ba yun, ang last name niya? Biruin nyo, ordinaryong manggagawa nga. Kasi ang party list niya, kamanggagawa about labors Biruin nyo, ordinaryong manggagawa, sakop ng no work, no pay policy. Tapos tayo, hindi ganon. Diba? So what you gonna do? Anong gagawin mo, Mr. San Pedro ba pangalan no? Nakalimutan ko no? Sorry naman po Kamanggagawa Party List Representative. Yun na lang siguro tawag natin sa'yo. What you gonna do? Are you gonna make a bill? Or you gonna amend the rules and regulations in the HOR? Magsasuggest ka sa speaker sa iyong mga kaalyado dyan na we have to create this bill or we amend our own rules. It is unfair. Hindi po patas yan sa ordinaryong manggagawa. Hindi patas. Dahil ang dami nyo ng privileges, ang dami nyong nakukuhang mga aumento, pero kayong mga mambabatas, hindi na nga kayo nagtatrabaho ng husto, luging-lugi na ang sambayanan sa inyo, pero sumasahod pa rin kayo maski na hindi kayo nagtatrabaho. Sobra po. Sobra. Diba? Tama siya. Agree ako sa kanya. Kaya ano gagawin mo bilang isang mambabatas? What you gonna do? Do you have the political will to say, hey, this is wrong?
Dapat maging classic example tayo sa ating mga ordinaryong manggagawa na kung sila no work, no pay, dapat tayo ganun din. Marami po ng mga mambabatas, particularly yung mga congressman na yan, na tulad ng sinasabi ni Soto, aba sila rin marami. Hindi pumapasok, nagbabakasyon lang yan. Doon pa nga sila nakatira sa bayan nila. Kala mo naman, nagtatrabaho doon. Hindi. Sasabihin nila kasi malayo po yung yung Manila, tapos magre-rent pa kami diyan. Ba't ka pa tumakbong congressman? 'Di ba? May living allowances naman yata kayo. Dito na lang kami sa bayan namin para talagang malapit kaming makita namin ang problema ng bayan namin. Paano na sa plenary? Paano 'yun? 'Di ba? Inaasahan kayo doon. Pinasok nyo yan, you have to make sacrifices. Ang dami po. Ang daming mga congressman, ang mga tamad, ang mga hayahayang buhay. Kaya, Mr. Kamanggagawa Party List Representative, what you gonna do? Do you have the political will to say, pangunahan mo, we have to amend this. We have to be fair. Pinapasahod tayo ng taong bayan. Sila ang nagpapasahod sa atin pero hayahay lang tayo, wala tayong ginagawa. Luging-lugi ang taong bayan. At kinastigo niya rin si Bato. Sinabihan niya, si Bato, hindi ka naman nagtatrabaho. Akala ko ba matapang ka, ba't ka nagtatago? Ayan vocal critic yan ng Marcos administration, pero pagdating dito sa unfair, hindi patas na laban sa ordinaryong manggagawa, na ang ordinaryong manggagawa binubuwisan ng malaki para ipangsahod sa inyong mga mambabatas, pero kayo pala ay hindi nagtatrabaho. Puro lang kayo hayahay, hindi kayo sakop ng no work, no pay policy. Mga punyeta kayo. Ngayon, Mr. Kamanggagawa Party List Representative, amunin natin siya. Do you have the willpower para sabihin niya na we have to create this? Kung talagang para ka sa manggagawa, gawin mo yan. Gumawa kayo ng batas na dapat lahat hindi exempted. Hindi exempted ang mga legislators, hindi exempted ang judiciary. Walang exempted sa no work, no pay policy. It should be equal, it should be for everybody. No work, no pay. Kung sobra na ang LOA, yung AWOL, tanggal. Ganon. Walang immunity. Nakakatakos kayo palagi. The pattern of impunity, mga kababayan. No? Yan ang mga mambabatas. Para kayong mga basang sisiw pagdating ng mga kampanya, pero hari-hari na kayo. Wala na kayong kinikilala pag kayo ay na-elect. Mga hinayupak, lugi ang taong bayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.